Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay talakayin po natin itong tungkol sa recent statement na inilabas ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. At ayon sa kanya ay nagkausap sila ng kanyang ama na dating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte at nasabihan niya nga ito na kung ito ay babalik sa ating bansa, maaaring maging pareho ang kanyang magiging karanasan sa sinapit ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Sapagkat alam nyo, yung mga bata ngayon ay nung araw, 1983, way back in 1983, si Ninoy po, nung bumalik siya dito sa Pilipinas, ay na-assassinate doon sa Tarmac, dyan sa Ninoy Aquino International Airport. At ito ang nagiging comparison ngayon ng ating Vice Presidente ni si Sara Duterte. Ikinukumpara niya ang dating senador, no, sa sitwasyon ngayon ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Pero marami nag-react. Una-una na yung pamilya ng dating senador at yung siyempre mga supporters ng mga Aquino at yung mga nakasaksi na rin, mga may personal knowledge, yung nakakaalam sa naging kasaysayan ng ating bansa tungkol sa pagkakapaslang kay dating Ninoy Aquino Jr., ang ating dating senador. Alam nyo, mahirap ikumpara o hindi dapat ikumpara ang naging karanasan ni Ninoy Aquino versus the situation of Rodrigo Roa Duterte. Napakalayo naman, hindi pwedeng ikumpara, no? Dahil ang pagkamatay ni Ninoy Aquino Jr. ay heroic, no? May tinatawag na parang naging bayani ang turing sa kanya ng mga Pilipino. Lalong-lalo na during that time, no, way back in 1986, medyo talagang itinuring siya na parang isang bayani ng ating mga kababayan. At alam nyo, si Ninoy Aquino is a very prominent critic ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At dahil doon, siya po ay nakulong, no, under the administration of Marcos. Pero nung dumating ang 1980, si Ninoy Aquino po ay nagpaalam, no, sa mga Marcos at kinausap nga ng dating senador, pero ito base ito sa mga nabasa kong mga articles, no, sa iba't ibang pahayagan pati na din sa libro. Nagpaalam si dating senador Ninoy Aquino kay Imelda Marcos at kay Presidente Marcos Sr. at upang magpagamot sa Amerika dahil during that time nagkaroon na ng karamdaman ng dating senador at kinakailangan niyang pumunta ng Amerika upang magkaroon ng operation. Nagkaroon kasi ng heart attack si Ninoy dito at doon nga inopera sa Amerika ang kanyang puso. At pinayagan siya pumunta ng Amerika, pero nung pagdating bago dumating ng 1983, patuloy pa rin, no, si Ninoy Aquino sa kanyang advokasya na ma-restore ang demokrasya sa bansang Pilipinas at siya ang nagsilbing leader talaga ng mga oposisyon during that time. At ang mga kanyang mga kasama nung araw ay sina Jovito Salunga, Nene Pimentel, Joey Lina, Jojo Binay, sina Jokno, sina Raul Manglapus. Yan ang kanyang mga kasamahan nung araw sa pakikibaka na ma-restore ang demokrasya sa ating bansa. At upang lalong lumakas ang kanyang puwersa, ang kanilang puwersa dito sa bansa natin, ay Ninoy Aquino decided to return to the Philippines against the advice of his friends from politics, no, sa mga kanyang mga pamilya, sa mga kaibigan. So kinokontra siya kasi during that time maraming lumalabas din mga information na baka magkagulo lamang at merong hindi mangyari sa kanyang maganda kung siya ay babalik. So pero si Ninoy Aquino during that time naniniwala siya na kapag siya ay bumalik ay
ay may pagkakataon at magkakaroon ng pag-asa na ma-restore ang demokrasya sa bansang Pilipinas. At he was very much aware of the risk that he may face if ever that he will return in the Philippines, kasi may mga death threats din talagang nakakarating kay Ninoy during that time. So despite the advices of friends, families, mga classmates niya, mga kabrad niya sa fraternities, ay bumalik ang dating senador dito sa ating bansa at iniba niya ang kanyang pangalan sa kanyang pasaporte upang hindi ma-detect agad na siya ay pabalik na dito sa Pilipinas. Kaya nga lamang sa kasawiang palad noong Agosto 21, 1983, pagdating niya dito, siya po ay na-assassinate dyan sa tarmac sa Ninoy Aquino International Airport. At kasunod nga nun ay nagkagulo na, no? Sa Pilipinas, sunod-sunod na mga protesta at hanggang humantong noong 1986, no, after the snap election, ay nagkaroon ng EDSA People Power Revolution. So kung mapapansin natin, ibang-iba ang sitwasyon ni Ninoy Aquino sapagkat si Rodrigo Duterte ay pumunta sa ibang bansa, no? At ito ay dahil sa isang valid warrant of arrest issued by an international court. So siya ay isinurrender sa international organization, sa isang international court upang panagutin siya sa mga akusasyon laban sa kanya regarding the extrajudicial killings that took place during his administration. Kasi ang aligasyon, libo-libong mga Pilipino ang namatay nang hindi binibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag, humarap sa hukuman at mabigyan, no, ng benepisyo ng isang due process of law. So, nagkaroon siya, na-charge siya ng krimen, no, under international law na kung tawagin natin ay crimes against humanity. At yun nga, dinala ang ating dating Pangulo sa The Hague, Netherlands upang kanyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya at ang confirmation of charges nga ay magsisimula sa September 23 ng taong kasalukuyan. Pangalawa, si Rodrigo Duterte ay nung umalis dito ay gumagana naman ang demokrasya. Noong panahon ni Ninoy, kung ikukumpara natin, ang advokasya ni Ninoy ay to restore democracy. Kay Rodrigo Roa Duterte ay buhay na buhay ang demokrasya sa ilalim ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. At si Rodrigo Roa Duterte ay may kasong kinakaharap, no, for crimes against humanity. Si Ninoy nung umalis ay wala namang mga nakabinbin na kaso laban sa kanya na may kinalaman sa patayan, no, katulad nitong crimes against humanity. More on politics ang reason kung bakit umalis si Ninoy at dahil na rin sa kanyang kasalukuyang nararamdaman dahil may sakit sa puso. At doon nga siya inopera sa Amerika. Ito ay may consent ng First Lady, dating First Lady at ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung kaya siya nakalis. Dito naman sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte, hindi naman siya umalis dahil pinayagan siya ni BBM, ni President Bongbong Marcos, kundi siya ay napuwersa niya ding umalis dahil may warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court. So si Ninoy, nung siya ay nag-decide, no, na bumalik sa ating bansa despite the risk that he may face kung babalik siya dito, ay may pagka-heroic yung pagbalik niya dito at siya ay napatay dahil sa kanyang pakikibaka, pakikipaglaban upang ibalik ang demokrasya sa bansa. Pero naman itong si Rodrigo Duterte, no, kung sakasakaling babalik siya dito sa Pilipinas, hindi naman dahil sa restoration of democracy. Kaya kung babalik man siya dito, it is not because of that advocacy but to face other charges that may be filed against him, no? Kasi nga may mga harapin siyang kaso.
At may mga sinampang kaso ang dating senador din na si Antonio Trillanes sa kanya, bukod doon sa mga plunder, I think it was plunder case at other cases related to graft and corruption, ang mga isinampang kaso sa kanya, bukod pa doon sa related na sa extrajudicial killings. So, ang layo ng pagkakaiba, no? At during that time na nung panahon ni Ninoy Aquino, medyo may simpatya sa kanya ang taong bayan during that time. Kaya nga nagkaroon ng EDSA People Power Revolution. Isang tawag lang during that time, isang tawag lang ni Cardinal Sin na pumunta lahat sa EDSA upang magprotesta sa pagkamatay nga nitong si Ninoy at sa pagkatalo o dahil doon sa dayaan na nangyari sa snap election ay sumugod kaagad ang taong bayan dyan sa EDSA at milyon ang dumating dyan sa EDSA at yun nga napilitan na puwersang umalis ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ay nangyari dahil may pakikipagtulungan na rin sa bansang Amerika kung bakit na napuwersa ang dating Pangulong Marcos na umalis dito sa ating bansa. Pero itong kay Rodrigo Duterte ay malayo, hindi ganito kasi si Ninoy nung that time may pinaglalaban para sa bayan. Dito naman ang nakatali kay Rodrigo Duterte, sakali siyang babalik, may mga legal accountability siyang haharapin dito sa bayan natin. At doon din sa Netherlands, no, may mga legal responsibilities, obligations, accountability na siya ay na kanyang haharapin. Ibang-iba sa sitwasyon ni Ninoy. At hindi mo pwedeng ikumpara. No? Malayong malayo dahil itong si Digong ay maraming dapat panagutan, no? Sa mga kasalanang binibintang sa kanya katulad ng mga crimes against humanity, plunder. So hindi ko maisip kung bakit ginagawang comparison to ngayon ni Vice President Sara Duterte ay hindi dapat ikumpara. No, napakalayo. Bakit ikukumpara? Hindi lang natin alam kung bakit ganun ang stand niya ngayon o baka may dinidevelop siyang istorya, no, using Ninoy Aquino as an example. May naiisip ako dito na baka may i-develop siyang sitwasyon at pwedeng mangyari sa susunod na mga araw at buwan kung bakit pilit niyang ikinukumpara si Ninoy Aquino kay Digong Duterte. Pero kung talagang hahalungkatin mo ating kasaysayan at ikukumpara mo ang nangyari kay Digong Duterte ay hindi comparable sa sitwasyon ni Ninoy Aquino. Malayong malayo, milyong milya, hindi pwedeng ikumpara si Ninoy kay Digong. So yun lamang po at sana naman ay malaman ninyo na ang naging stand ni Ninoy Aquino during that time is more of his advocacy for democracy at ito naman si Digong ay nawala sa ating bayan because of the fact that he was accused of the commission of crimes against humanity. Ang layo, di ba? Yung isa may halong krimen, may legal accountability. Yung isa wala dahil sa advocacy for the restoration of democracy. So hindi pwedeng ikumpara. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.